Hey, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes at ngayon po ay August 5, 2025 at sa ating daily devotion ay bago tayo dumako sa topic natin, nais ko po munang batiin ang aking magandang nanay ng happy birthday. At sa lahat ng ito ay salamat, at sabi nga ay sa lahat ng pagtsatsaga ng aking nanay sa akin at sa aming magkapatid. At ngayon pong araw na ito ay kami po ay tayo po ay dadako na sa ating topic ngayon, sa ating devotion. Ngayon pong araw ng Tuesday, August 5, 2025 ay tayo po dadako sa talata mula po sa Galatians 6:9 at pamagatan po natin itong the danger of giving up danger of giving up, ang ating sabi nga, a call to resilience. Bakit nga ba naging danger ang giving up? At ano nga ba ang kahalagahan ng tayo ay nananatili sa ating pananampalataya? At sa ating pagpapatuloy ay bago natin saliksikin ang talatang ito, tayo po muna ay bumasa at tayo po ay manalangin sa talatang ito. At muli sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay sasamahan ng aking partner para po sa ating pagbabasa at pananalangin sa ating paksa ngayon mula po dito sa Galatians 6 verse 9 na pinamagatang the danger of giving up, a call to resilience. God's morning mga kapatid. Happy birthday kay Mama. Nawa marami pang birthday ang iyong ibigay sa iyo ni Lord at magpalakas ka ng iyong katawan at huwag kang magpapagod. God bless po, Ma. Tayo po ay babasa sa mga taga-Galatia 6:9. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan, sa pagpapala at sa lahat ng blessing na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Natunay nga napakadakila mo, Panginoon, na kami ay binibigyan mo pa ng mga pagkakataon, Panginoon, na upang ituwid ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at patuloy mo po kami i-guide sa pamumuhay na naaayon sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming mga pananalita, ang aming pamumuhay, Panginoon. Nawa ikaw ang makita sa aming mga ginagawa araw-araw, Panginoon. At sa mga nakakasama namin sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa kanila, Panginoon, at nakikita nila ang iyong gawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At humingi rin po kami ng kaalaman, Panginoon, ng knowledge at wisdom upang maintindihan namin ng maayos ang iyong gustong sabihin sa amin at upang malakaran namin ito at maisapamuhay. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, sa buhay ni Mama na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, humingi po kami ng kalakasan ng katawan para sa kanya, Panginoon. At ganun din, Panginoon, ang mali sa kanyang katawan, ang mga sakit na kanyang nararamdaman ay alam po namin na itatama mo ito. Maraming salamat po. At ganun din, Panginoon, sa lahat ng may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita. Kagalingan po ang hiling namin sa bawat isa sa kanila. Nawa, Panginoon,
Ipatuloy niyo palakasin ang kanilang mga katawan nang sa ganon mapaglabanan nila kung anuman ang sakit na kanilang kinakaharap, Panginoon. Anuman ang kabigatan na kanilang kinakaharap. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At muli sa ating tinatalakay, no? Ay tayo naman ay, sabi nga, ay basahin ulit natin sa ESV version of ano. Sabi doon ng talata, and let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. No, sabi nga, napakahalaga pala noon, ano? We will reap if we do not give up. No? At bago natin po lubusang maunawaan ang ating binasang talata mula po dito sa Galatians 6:9, kailangan po nating balikan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito. Bakit nga ba? No? Ang mga taga-Galatia ay naharap sa mga, sabi nga, ay maling aral na nagsasabing ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. No? Tulad nga po nung yan, yung pagtutuli. No? Imbes na sabihin natin sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Galatians 2, verse 16. Tumayin po natin yun. 2:16. 16. Ayan. Gayunman alam naming ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesukristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Amen. Sabi nga, yung kautusan na sinasabi rito, ito yung mga, sabi nga, yung mga pagbabawal na naayon sa Biblia, no? Hindi ho yung kautusan ay, okay lang, wala na namang kautusan. Inutusan tayo ni pastor na huwag sumimba, sumimba, ay hindi na tayo sa kautusan, huwag natin susundin yan. Hindi po yan ibig sabihin. Ano ho? Kautusan na sinasabi po dyan. Yung mga lumang tradisyon na sinasabi po doon sa na nakasanayan po natin, na nakamulatan natin. Ano ho? At ito ay nagpapatungkol din doon sa mga lumang tradisyon ng Hudyo. Ano ho? Kundi sabi nga, ibatay po natin kung ano sinasabi ng Biblia. Ano ho? Ilanman hindi sinabi ng Biblia na huwag na tayong sumimba, no? Hindi po ganoon, o sumamba sa Panginoon. Lagi nga sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Huwag nating kakalimutan ng pagtitipon sa Hebrew. Ano ho? Yan, lagi po sa ating pinaalalahanan. No ho? Kasi minsan na may misquote po yun. Ay, okay lang na hindi sumimba. Kasi hindi naman sa kautusan. Hindi po yun yung ibig sabihin doon ng talata. Ano ho? Kaya nga po dito ay sabi nga ay hindi lamang po ito nangangahulugan na nakabatay doon sa legalismo, no? Kaya nga po ang babala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ay nagsasabing malaya na sila sa ating Panginoong Jesucristo pero nagpapakita ng makasariling pag-uugali. Yun po yung ibig sabihin. Nagiging self-righteous o maaaring sabihin natin self-centered. No? Kaya nga po sabi doon sa Galatians 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. So, yun po yung ibig sabihin. Ano? Ibig sabihin ay wag nating gawing excuse. No? Dahil ito ay makabubuti lang para sa sarili natin o yung hilig ng laman. Ang mga bagay nito. At dito po sa ating talata ngayon, dito sa Kabanata 6, no, binibigyan diin ni Apostol Pablo ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-ani. Ano ho? Doon sa bago yung ating text ngayon, atras lang tayo ng 2 verse. Sinabi niya doon sa verse 7 and 8. Sabi niya doon sa Galatians 6. 7 and 8. 6, 7, 8. Okay.
Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. 8. Sumusunod ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Again, babalik ulit tayo doon sa battle ng flesh and spirit. At dito sa battle ng ating flesh and spirit, ito yung nagpapakita. Sabi nga doon, kung itinanim natin ay ang naaayon sa laman o yung hilig ng laman, anong mapapala po natin dyan? O yung laman na yan ay kasalanan at pagkamakasarili. Sabi nga po doon ng talata, aanihin natin ang alin? Kasiraan. Dahil sabi nga, ang kaaway ay naparito para magwasak, magnakaw, at pumatay. To kill, steal, and destroy. Yan po ang purpose ni Satan. But, sabi nga doon sa John 10:10, ang ating Panginoong Jesucristo ay narito para bigyan tayo ng masaganang buhay. Dalawang bagay na ating makikita kung tayo ay hindi susuko, maaani po natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Subalit kung tayo mismo ay susuko, maaaring sabihin natin ay tayo ay mag-give up, hindi po natin mararanasan. Kaya nga, kung ang Espiritu ang ating susundin, ibig sabihin nakaayon tayo sa pag-ibig at sa kabutihan, aanihin po natin ang buhay na walang hanggan. At yan po yung ang tinuturo sa atin ng Panginoon. At patuloy na tayo ay binabago, pinalalakas. At ang talata 9, ito po ating topic ngayon, ay sabi nga, direktang sumusunod dito. Sabi nga doon, huwag tayong manghina sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ito'y babala laban sa sabi nga, paggugol o maaaring sabihin natin pagkilos at pagsunod sa mabuti. At sabi nga, ito po ay babala rin sa pagbibigay ng lugar sa kasalanan. Bakit mahalaga ang mga bagay na ito sa atin bilang mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo o sa ating mga Kristiyano? Tandaan po natin, una, ang paggawa ng mabuti ay hindi para maging mabuting tao tayo, quote and quote, pero bunga ito ng biyaya ng Diyos. Meaning to say, ito yung resulta ng natutunan natin sa Panginoon, ng naranasan natin sa Panginoon, kaya nga tayo ay buhay na patotoo. Ang lahat ng ginagawa natin ay patotoo na ang Diyos ay mabuti. Hindi dahil sa, ay tinan niyo ako ha, ang buti-buti ko. Ito yan. Sabi nga, dahil sa kabutihan ng Diyos, nagagawa ko ang lahat ng ito. O nagagawa natin ang kabutihan ng lahat nito. Sabi nga sa atin, di ba, paalala sa atin na hindi tayo naglilingkod para maligtas, kundi dahil naligtas na tayo. Ibig sabihin, naintindihan na unawanan natin yung kaligtasan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi dun sa Ephesians 2, verse 8 hanggang 10, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos na sa hindi pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ng ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Sabi nga po, napakahalaga doon, Hindi tayo naglilingkod para maligtas, kundi dahil naligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. At hindi natin kayang ipagmalaki yung kabutihan natin. Sabi nga parang, lang yan parang isang maruming basahan, Pag tayo ay nagmamalaki sa ibang tao, hindi natin kaya ipagmalaki ang mga bagay na yan. Kalawa, ang pagod sa paggawa ng mabuti ay tanda ng pakikibaka. Ibig sabihin, kung yan ay
ginagawa natin, kumikilos natin, ay ito po ay standard na pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito upang tayo ay masabing mabuti o ano pa mang bagay na ito, kundi dahil ito ay tanda sa atin na tayo ay sumusunod. Alam natin yung mission natin. Alam natin na sa lahat ng ating ginagawa, this is the purpose of God in our life. At ito yung ating sinusunod. Ibig sabihin, meron tayong total conviction sa ating Panginoon na kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yun. May kapayapaan tayo. Ang mundo ay puno ng kasamaan at ang pagtulong sa iba o pagsasalita ng katotohanan ay maaaring magdulot ng pag-uusig o pagkalito. Sabi nga ko minsan, bakit gano'n? Bakit minsan ang mundong ito, sabi niya, kung ano pa yung mali, siya pa yung sinusunod, parang may mga ganon, Kaya nga po sa buhay natin, pag tayo itatayo minsan sa tama, mararanasan po natin, na parang bang tayo pa ang masama. Parang gano'n, Parang tayo pa ang iniiwasan. Tandaan po natin, ang mundong ito ay puno ng kasamaan. At kung tayo ay, para lang tayo magkaroon ng kaibigan, o sabihin natin, ay kabatian, susundin natin yung mga maling asal, hindi po gano'n. Sabi nga, tayuan natin ang pagpapala at pero huwag naman tayong ding magalit. Sabi nga, minsan ayos yung manahimik ka na lang muna, kaysa naman makiayon ka sa mundong ito. Minsan okay lang na sabihin natin na hindi nila naiintindihan o naunawaan kung bakit natin minsan tayo tumatayo sa tama, Kasi nga po mundong ito, pagka nasanay na yung mundo na mali, for example, bigyan na natin ng example, yung pagpa-park, parking sa parking na lang o kaya sa bahay o kaya sa paligid natin, Pag nakita natin may parking space naman, ayaw mag-park sa kanyang bahay. Anong ginagawa? Yung kanyang bahay, ipapark yung sasakyan niya sa labas, Tapos yung kanyang garahe, nilagyan ng lamesa, nilagyan ng bangko, Pero yung kanyang sasakyan nakaharang sa kalsada. Wala siyang pakialam kahit na nakakaabala siya sa kalye. Yan mga example po. At pagka napagsabihan mo o nasabihan mo lang, in a nice way naman, makikita mo masama ang tingin sa'yo, galit sa'yo. And what I'm saying is, hayaan mo na lang. Sabi nga, talikuran mo na lang, at least nasabi mo na yung tama. At kung hindi siya sumunod, okay. Minsan, hindi yan iimig sa'yo, di ba? Tama? Minsan, hindi kanyang papansinin. Tama? Pero hayaan mo. Dahil una, hindi naman nalaso ng isipan at puso mo. At least, ipakita mo pa rin yung kabutihan sa kanya at pagmamahal. Kaya nga, ang mundong ito ay nagtatalo. Para bang, ano na nga ba talaga ang mabuti at masama? At katulad sa aral na ito na sinasabi nga ni Pablo, marami ang mundong ito ay, sabi nga ay, punong-puno na ng mga maling katuruan. Kaya nga po ang pagtayo natin sa katotohanan o sinasabi ng Biblia ang siyang magtutulak sa atin kung paano natin lakaran ang tamang pamamaraan ng Diyos sa ating buhay. At nandun yung pangako ng ani. Sabi nga doon, ang pangako ng ani, sabi nga, pag tayo ay gumawa ng mabuti, at hindi tayo nag-give up, mayroong pangako doon. That is the harvest, yung ani. Ito po ay hindi lamang tungkol sa langit. Sabi nga, oo, may gantimpala sa huli. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 3 verse 14, di ba? Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Amen. Sabi nga yung pala yun, Yung pala tayo ay mananatili. Sabi may gantimpala pala. Sabi nga, hindi man tayo mabayaran ng mundong ito, hindi man tayo ma-appreciate ng mga tao sa paligid natin, pero kung tayo ay nanatili, nanampalataya pa rin tayo.
Sigurado. Sabi nga, our God, si Lord Jesus Christ, good payer yan. No? Ibig sabihin, hindi siya kuripot. No, hindi. He is a good payer. No? Kaya nga sa buhay natin ito, habang buhay pa tayo, yung ani na yan, no, ay maaring makita pa rin natin ngayon. Tulad ng pagbabago sa ating buhay. Nabago na yung buhay natin. Di ba? Pagpapala na sa atin yon, hindi yung kayang bayaran ng pera eh. No? Yung nabago yung ating pananaw. Yung nalaman natin yung katotohanan, kaligtasan ng Diyos. Ang laking bagay po nun. Hindi yun kayang bayaran ng anumang pinakamahal na bagay dito sa mundong ito. No? Pagpapalaganap ng ebanghelyo, that is priceless. O pagpapalakas ng ating sariling pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, yan yung mga pagpapala na ating natatanggap na sa ngayon. Halimbawa, ulit natin, kung ikaw ay naglilingkod sa ministeryo pero walang nagbabago o walang pagbabago, o kung ikaw ay nagpapatawad ng paulit-ulit pero sinasaktan ka pa rin, natural na mapapagod ka. Hindi po ba? Pero, sabi nga po ni Apostol Pablo, huwag susuko. Minsan, di ba, okay lang magpahingay. Minsan, okay lang na, lumayo. No? Pero, sabi nga, huwag susuko. Ang Diyos ang kikilo sa likod ng anumang mga eksena sa ating buhay. Sabi nga, kung hindi na abot ng ating mga kamay, hayaan natin si Lord. Pero hindi tayo susuko. Parang sabihin natin ulit, gamitin natin yung principle nung stallion o ng isang kabayo, di ba? Pag yan ay nagwawala, no, hindi mo pwedeng higitin ng higitin kasi mas malakas sa iyo yan eh. Di ba? Luwagan mo yung tali, no? At pagka yan ay napagod, saka mo higitin. Ganun din sa buhay natin. Huwag tayong susuko. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ang siyang laging kikilos sa anumang eksena natin. Bibigyan niya tayo ng wisdom. Bibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang lahat. At ang kanyang relasyon o ating relasyon sa ating Panginoon Diyos ang siyang magbibigay ng saysay sa bawat paglilingkod na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, isang reflection po natin o isang mga question sa ating buhay ngayon, sa ating pag-aaral na ito. Saang bahagi ng buhay natin ngayon nararamdaman na tayo ay nangihina sa paggawa ng mabuti? Church natin, paano ba natin maipapakita ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng paghihintay sa kanyang, sabihin natin, takdang panahon? Paano ba natin may papakita sa Panginoon Diyos? Paano nga ba natin ito mapaglalabanan? Mga kapatid, ang ating paksa ngayon sa Galatians 6:9 ay hindi simpleng motivational quote. Ito ay isang utos na nakabase sa karakter ng Diyos. This is the character of God. At sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pangunahing tema po dito sa ating tinatalakay ngayon ay perseverance o pagtsatsaga. No? Paano nga ba natin hinaharap ang buhay natin? Napakahalaga po nito, ang pagtsatsaga. Gaano ba tayo katsaga? Tayo ba yung tao na tipong hindi susuko? Mapapagod pero hindi susuko. Madadapa pero hindi susuko. Manghihina pero hindi susuko. Sa konteksto ng ating pananampalataya, ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya na nag-uudyok sa atin sa patuloy na gumawa ng mabuti kahit na may mga pagsubok. Sabi nga, wag po tayo manghina. No? Siguro, gawin natin point number 1. Wag tayo manghina. Ito ay paalala na sa kabila ng mga pagsubok at pagod, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ang pagod ay natural. Ngunit, ang pag-give up
It's not an option. Sabi nga sa atin ng 2 Timothy 4 verse 7. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ganda nun, di ba? Sabi, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabihin po nun, naging matatag na pangangalaga sa ebanghelyo laban sa kamalian. Sabi nga, yan po ang ating tindihan. No? Paano nga ba natin? Tama ba yung ginagawa? Sabi nga nila yung subject, sabi nga, always have a space of improvement in your life. Lagi po tayong maglagay ng paano ko pa ba may improve ang sarili ko? How to be better me? Sabi nga, kung tayo ay naging mabuti sa araw na ito, sa kinabukasan, dapat mas mabuti tayo. And that is the space of improvements in our life. Sabihin natin na, sandali, kahit ano man palang ginagawa ko dito, wala naman palang saysay. Hindi po, may saysay. No? Kaya sa mga taong ito, ang hirap pakisamahan. Tandaan po natin, remember the 4 types of people, good, bad, worse, and best. Good people will give you happiness. Bad people will give you experience. Worse people will give you lesson. And best people will give you memories. Kaya nga po ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang tungkol sa mga malalaking gawain, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Ito ay maaring magpakita sa atin ng relasyon, trabaho, at sa ating community, sa ating mga kinabibilangan. At makaka-encounter mo ang 4 types of people na yan. O maaaring ikaw, naging ganun din sa kanila. Kaya nga life is good when you have Christ. Pag nasa atin si Kristo, maunawaan mo na ang bagay na ito. Yes, hindi naman laging pwedeng hayaan mo na abusuhin ka. Hindi po yun yung ibig sabihin doon. At least you will know kung paano mo sila pakakaharapan. Kung sila ay good, magbibigay sila ng happiness. Kung sila ay bad, magbibigay sila sa iyo ng experience. This is experience. Thank you, Lord. Natutunan ko ito. Kung sila ay worse, they will give you a lesson. Thank you, Lord. Alam ko na dapat kong gawin. And that's a lesson. And best people will give you memories. Yan yung alalahanin natin. Mga tao sa buhay natin na siyang nakatuwang at naging parte ng buhay natin. Kaya ito ay nagiging memories sa ating buhay. Kaya nga pagka tayo ay nagkakakwentuhan, those people na wala doon, siya yung napagkukwentuhan, and that memories. Because ito yung pagpapaalala na minsan sa buhay natin, naging best people sila. That leads as a good memory sa atin. Sabi nga doon sa quote, ng ating butihing sabihin natin ay theologian, sabi nga ni Charles Spurgeon, if you love Christ, you will serve Christ. If you love Him little, you will serve Him little. If you love Him much, you will serve Him much. Kaya nga mga kapatid, ang mabubuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya at pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. At kung ano yung bigat at lalim nito, makikita po natin. At kung ano yung nakikita sa ating buhay, that's how Christ reflects sa bawat isa sa atin. Nagiging reflection tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rin sa atin ni Martin Luther, we are saved by faith alone. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. But the faith that saved is never alone. Yung nagligtas sa atin, hindi siya nag-iisa. Bakit? There are 3 persons. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga po, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga sa mga gawa. Nakaayon yan doon sa iyong
Kaya nga yung ating pananampalataya ito, dahil doon sa pinanghawakan nating pananampalataya, nagagawa natin magmahal sa ating kapwa, nagagawa natin magpatawad, nagagawa nating umattend sa bawat gawain ng ating Panginoon, na itatalaga natin yung oras natin, na ibibigay natin yung ating panahon. Yan po yun. At sa lahat ng pangako ng Panginoon, makikita po natin na sa takdang panahon, sabi nga, ito po ay magpapahayag na ang pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos ay may tamang oras para sa lahat. Minsan, ang mga resulta ng ating mga mabubuting gawa ay hindi agad nakikita. Ngunit ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay tiyak. Sabi nga po sa atin sa James 1 verse 12, Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. O, sabi nga, mapalad ang taong nagtitiwala o yung nagtitiis ng pagsubok. O, sabi nga, kung ang buhay natin ay minsan, di ba, nagiging ko, bakit ang buhay kong ito puro pagsubok na lang? No? Pero kabaliktaran, sinasabi nga doon, mapalad daw po yung mga taong nagtitiis sa pagsubok. Sapagkat kapag siya'y nasubok, tama nga rin naman ito, tatanggap siya ng putong ng buhay. Sabi nga, mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa anumang hamon ng ating buhay, sa anumang ating pagsubok na ating nararanasan, mga circumstances o situation na hindi natin maunawaan, sabi ng Biblia, huwag tayong susuko. Never give up. Kaya nga, ito ay isang hamon sa ating lahat. Na ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay puno ng pagsubok. Ngunit ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magpatuloy. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay maging malakas sa mga pagsubok na ito. Hindi upang sukuan ito. Sabi nga po, ang pag-give up ay nagiging hadlang sa atin sa pag-ani ng mga biyaya mula sa Diyos. Kaya nga minsan tayo na rin yung nagiging hadlang. Pray tayo ng pray sa Panginoon, pero hindi naman tayo nagiging daluyan. Sarado ang gripo natin. Hindi kailanman natin makukuha ang biyaya kung nakasara ang daluyan ng pagpapalang ito. Huwag tayong maging hadlang ng mga pagpapalang ito. At sa ating pag-ani, laging merong kalakip na biyaya ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 4, verse 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming mga katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang espiritu araw-araw. 17. Ang bahagya at panandali ang kapighatian dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Sabi nga, kahit gaano pa man kahirap ang ating pinagdadaanan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang pagsubok na ito ay naghahanda sa atin para sa malaking biyaya sa hinaharap. Kung tayo ay susuko, hindi natin mararanasan ang mga, sabi nga ay mga pagpapalang ito mula sa ating Panginoon Diyos. Mga pagpapala na hinihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, mga kapatid, sa ating buhay, madalas tayong nakararanas ng pagod at panghihina. Maaaring ito ay dulot ng mga problema sa ating pamilya, trabaho, at sa ating mga sariling
mga personal issues, no? Kaya nga po ang mensaheng ito ng ating talata ngayon dito sa Galatians 6:9 ay nagtuturo sa atin na ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Ang ating mga pagsisikap sa paggawa ng mabuti ay hindi nasasayang. Sa halip, ito ay nagiging daan upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at makilala natin ang Diyos ng mas mabuti. Sabi nga ng quote ni Francis Chan, to know God is to love like Him. To like Him is to serve like Him. To serve like Him is to become like Him. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At sa ating pagtatapos, tandaan mga kapatid, na sa panahon na ang pakiramdam po natin ay walang saysay. No, parang walang saysay ang pagod ko. O hindi na ako makabangon pa. No, kung ganyan ang nararamdaman natin, tandaan po natin ang pangakong ito mula sa ating Panginoon Diyos dito sa Galatians 6:9 na nagsasabing, let us not grow weary or become discouraged in doing good. For at the proper time, we will reap if we do not give up. Mga kapatid, ang bawat pag-ibig na ipinapakita, bawat dasal na binubuhos, at bawat maliit na kabutihang ginagawa ng bawat isa ay hindi kailanman masasayang. Kahit hindi natin nakikita ang resulta ngayon, tandaan, ang Diyos ay gumagawa, kumikilos sa likod ng mga eksenang ito sa ating buhay. Para mga binhi na itinatanim natin sa tamang panahon, tutubo ang mga ito. Hindi lang para sa iba, kundi para rin sa ating sariling paglago sa ating pananampalataya. Kaya huwag nating kalimutan, magtiwala po tayo sa timing ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero hindi rin siya nahuhuli. Kalawa, manatili po tayong nakalapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa panalangin at pagbabasa ng salita, katulad nito sa ating mga devotion, magkakaroon po tayo ng lakas na hindi galing sa sarili. Tandaan po natin, ang paglapit po natin sa Kanya ay hindi lamang sa pakikinig. This is only a tool. Mas mahalaga rin po na meron tayong personal, ibig sabihin personal na devotion natin sa Kanya. No? Personal na journal natin. Kaya po mahalaga rin yung nagjo-journal tayo, nagsusulat, kasi yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Yun yung laman ng puso natin. Yun yung laman ng isipan natin. Pakikinig, yes, maganda rin po yan. Dahil natututo tayo. Pero it's only a tool. Mga tools na ginagamit ng Panginoon. Pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, pakikinig ng worship team. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nakapakinig na, nakapagbasa ka na. No? Sabi nga, mahalaga pa rin po na mismong ikaw, binabasa mo yung salita ng Panginoon Diyos. Mismong ikaw, nararanasan mo, nagre-reflect ka doon sa iyong natututunan. Kaya nga po, napakahalaga ng Bible study kasi meron diyang reflection. No? Nakakapag-reflect tayo. At patuloy po tayo sa pag-ibig. Ang paggawa ng mabuti ay hindi tungkol sa pagiging hero, kundi sa pagsunod sa yapak ni Jesus. Yan po yung pag-ibig. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa perfection, kundi sa perseverance. Kahit madapa tayo, bumangon tayo at ipagpatuloy ang laban. Ang Diyos mismo ang magiging kalakasan natin. Kaya nga sabi niya doon sa 1 Corinthians 15:58. Ito na, basahin mo. Kaya mga minamahal na kapatid, maging matatag tayo. Huwag kayong makilos. Laging magsikap at gumawa sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paggawa para sa Kanya. Yan, sabi nga, hindi kailanman masasayang ang anumang pagkilos na ating gagawin. Kaya nga mga kapatid, sama-sama po tayo magpatuloy para sa Kanyang karangalan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at happy birthday, Ma. No? At tayo ay
Dadako naman ngayon sa reflection ng aking partner para din sa ating pinag-aralan. Mula dito sa Galatians 6 verse 9, the danger of giving up, a call to resilience. God's morning muli mga kapatid. Tunay nga pong napaka ganda po nitong ating pinag-aralan ngayon sapagkat napakahalaga po na gumawa tayo ng mabuti sapagkat ang Panginoon po ay mabuti sa atin. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng kabutihan sa ating puso. Mahalaga po na mababago tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Lahat po ng ating ginagawa dito ay yung kinalulugdan ng ating Panginoon kung mabuti po ang ating ginagawa. At saka kung tayo po ay babad sa presensya ng ating Panginoon, ang lumalabas po sa atin ay maganda. Ang lumalabas po sa atin ay kabuti-buti, yung kapuri-puri sa ating Panginoon para po yung isang base, isang lalagyan. Kapag po ang isang lalagyan, kahit gaano kaganda, tapos pinasukan mo siya ng pinasukan ng basura, ang tawag po doon ay basurahan. Pero kapag po ang isang base na kahit yan ay hindi maayos, pero ang inilagay mo ay bulaklak, ang tawag po dyan ay flower base. Maganda. Kasi ang importante po kung ano yung ipinapasok natin sa atin at yun po ang lumalabas sa ating kilos, sa ating pananalita. Yun po yung nangyayari na lumalabas, kusa siyang lumalabas kagaya ng flower base na kung magandang bulaklak ang ipinasok mo sa iyong katawan, maganda yung makikita ng tao sa iyo. Magiging flower base ka. Magiging ipupurihin ka. I mean, na-appreciate ng tao or masaserve mo yung purpose mo sapagkat maganda yung lumalabas sa iyo. Pero kung basura ang ipinasok mo kahit gaano ka mahal, kahit gaano kaganda yung flower base na pinaglagyan, pero ang inilagay mo ay basura, ang mga tawag po doon ay basurahan. Kaya ang tingin sa iyo ng tao ay kahit yan ay nakamit mo na lahat ang tagumpay sa mundo, pero kung basura ang ipinapasok mo sa sarili mo ay hindi po maganda ang tingin sa iyo at hindi rin maganda ang tingin ng Panginoon sa iyo. So yun po, dapat po gumawa tayo, yung paggawa natin ng mabuti, yun po ay nanggagaling sa ating puso. Hindi po sa pamamagitan lang ng para papurihan ka ng ibang tao. Kaya po yung mga nagbibigay ng tulong sa ibang tao, hindi na po, sabi nga po, hindi na kailangang ipakrating ng kaliwang kamay sa kanang kamay ang ginawa ng kaliwa. So, hindi na po natin kailangang ipangalandakan or ibalita sa iba na tumulong tayo or gumawa tayo ng mabuti sapagkat ang Panginoon ay palaging nakatingin sa atin. Ang Panginoon ay 24 hours na nakatingin sa atin. Nalalaman niya kung tayo ay gumagawa ng mabuti or pailalim yung ating paggawa ng kasamaan. Sapagkat ang tunay na pagbabago po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung babad tayo sa presensya ng ating Panginoon, makikita po yon sa buhay natin. Tapos, dito din po na topic din na mapalad ang mga taong dumadanas ng pagsubok sapagkat ito po yung mga at ang gagantimpalaan tayo ng Panginoon kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Yun po yung sinabi sa Santiago 1:12. Kaya't huwag tayong susuko, sa halip ay lalo tayong lumapit sa Panginoon. Never give up po. Yun po na yung sabi sa 2 Corinthians 4:16-18. Ang mga pagsubok na ito po ay parang stepping stone or steps ng stairs upang makarating tayo sa pangako ng Lord na buhay na walang hanggan. Para po yung hagdan. Unti-unti. Kasi unti-unti tayong umaakyat.
Pero sa pag-akyat natin, hindi natin namamalayan, hindi tayo napapagod or hindi tayo nanghihina sapagkat unti-unti. Pero kapag po yung malaking hakbang agad, ramdam po natin ang pagod sapagkat sarili nating gawa ang nangyayari, hindi yung pagpapala ng Panginoon or yung gawa ng Panginoon sa buhay natin ang nakikita, kundi sarili mo ng gawa. So, yun po, dapat po lahat po ng mga nangyayaring pagsubok, yan po ay may purpose ang ating Panginoon. Diyan po tayo pinatatatag ng ating Panginoon, diyan tayo binibigyan ng ating Panginoon ng kalakasan, at diyan din po tayo natututo. Kagaya ng sinabi kanina, merong 4 types of people sa buhay natin. Kaya yung mga taong yon na dumaan sa buhay natin, lahat po ng binibigay sa atin ng Panginoon ng mga tao, may purpose po ang bawat isa. Kaya lagi po nating tatandaan na kahit ang mga tao ay gumagawa sa atin ng masama, yun po ang purpose ng ating Panginoon upang makita natin ang mabuti. Mabuti sa ginagawa natin, mabuti sa ating kapwa. Sapagkat sabi nga po, kung sinisiraan ka ng tao, kung sinisiraan ka ng tao, ibig sabihin may nakikitang tama. May nakikita sa iyo na kapuri-puri, kaya gusto niya siraan ka, gusto kanyang i-down. Kaya ipakita mo sa kanya na hindi ka kayang siraan or hindi ka kayang i-down sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. So, ayun po, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Okay. Purihin ng Diyos. Sabi nga ganda nung analogy doon. Kung ikat tayo doon ay base, no? Pero ang laman natin ay puno ng galit, puno ng kasakiman, no? Parang basura, no? Ang tawag daw doon ay basura. Pero kung ikaw yung base, na nandun yung pagmamahal, pag-ibig, no? You will serve your purpose. Maaring base ka ng halaman, maaring base ka ng kung ano mang base na magaganda. At ngayon, purihin natin, Panginoon Diyos, tayo na may dumako sa ating mga partners for today. No? Tayo po ay sinamahan ngayon ating mga kapatid at ating batiin ng bawat isa. At sabi nga ay dako na po tayo sa ating mga kapatid na online. Yan. At tayo po ay sa ating comment section. Ang nasa unahan po ng ating comment section ay si Kuya Chris, no? Mula dyan sa ating church dyan sa Bulaking Chaong. Ano ho, ay yan, kasama po natin ang Kuya Chris, no? At yan, at mayroong prayer request, kagalingan ni Ayan Bautista, no? At kasama rin po natin mula rin sa Bulakin si Nanay Gloria. Yan, kasama po natin. Yan, at batiin din natin ang bawat angkan, ang angkan ni Kuya Chris, ang angkan ni Ate Glo, ano ho. Yan. At syempre kasama rin natin sa hindi ko malaman kung saang dagat naroon ito. No, aking kapatid, no, aking yan, kasama natin si Brother Arthur Tanyo, no. Yan, at kagalingan din, no, na prayer request ulit, no, kay Marie Claire Sinilan Rebo, no. Yan. Ganun din sa dito punta naman tayo kay Nay Winnie dito sa Villa Escudero, ano ho. Yan, kasama natin ang family Patual Dalangin. Yan. Yan, dako naman tayo sa Bacolod. Sama rin po natin ang Kuya George Pios, no ho. Diyan sa Bacolod, no ho. Yan, prayer request din. Kagaling ni Joseph, no ho. At kagaling ni Nanay Gloria Alejandrino. Yan, at kasama rin po natin ang birthday girl, ang aking magandang nanay, Corazon Gano Mercado. Yan. Kasama rin po natin. Ito. Yan, syempre kasama rin natin si Nay Marta, no? Sister Marta, kasama rin po natin diyan sa Bulaking Chaong. Yan. God's morning. Okay, kagalingan. Yan. Ni Victor Dalangin, hindi Kuya Victor Dalangin.
Yan, mula po kay Nanay Gloria. Yan. At kasama rin po natin ang pamilya Nonoso, pangunguna ni Ate Nela. Yan, kasama rin po natin. Ito, prayer request ulit. Ito, kay Jesse B. Cosico. Yan. At prayer for protection kay Gabi at kay Kate, no? Sa apo ni Nanay Winnie, no? At kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At syempre muli, kasama rin natin si Sister Alma Tatel, no? Sa Pila, Laguna. Yan. Sabi nga ay yan. At mula naman po sa bayan ng Liliw, kasama rin naman po natin ang Arosena family sa pangunguna ni Nay Edna. Yun. Okay. At sa bayan naman ng San Gregorio, San Pablo City, kasama rin natin si Sister Buena Castillo. Yan. At sa buong family Castillo, yan. Pagbati. Yan. At mula naman po sa Ormoc City, kasama po natin si Dr. Julia C. Yan. Sa mapagpalang umaga po sa buong family. Yan. Okay. Salamat po sa inyong mga pagbati at sa Diyos po ang kapurihan. At mula rin naman po sa Rizal, Laguna at sa St. Peter, no? Ay kasama rin natin si Ma'am Hazel Esmundo. Again, that's all. Wala na. Okay. Ngayon po tayo po ay magpasalamat at tayo po ay dumako na sa huling bahagi ang ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa aral na aming natutunan. We acknowledge, O God, O Lord, na ang lahat ng aral na ito na aming nabanggit ay nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na guro na siyang nagtuturo sa bawat isa sa amin. At sa iyong pagpapala mula po sa topic na ito sa Galatians 6:9, O Lord, na pinamagatang the danger of giving up, a call to resilience, O Lord. Kami po ay napagpala ng iyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, ang pagpapalang ito ay hindi lamang namin narinig, kundi ito po ay maisabuhay namin, mai-apply po namin sa aming pananampalataya at sa aming buhay upang lakaran namin ang espiritu ng katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. Again, O God, kami po ay nagpapasalamat, ganun din sa kaarawan ng aking nanay sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong kalakasan, pagpapala sa kanyang buhay at patuloy, Panginoon, naming dinadalangin na sa iyong kalooban, Panginoon, lead her, Lord, to your purpose. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy na idinadalangin namin aming mga kapatid, Panginoon, na ngayon po ay may mga pinagdaraanan, mga bagay, maging ito man ay mga issue, problema, circumstances. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay ipakita mo ang iyong purpose, ipakita mo ang katatagan na sinasabi mo nga never give up, Panginoon. At patuloy namin idinadalangin, lalo na sa aming mga kapatid na may karamdaman, especially, Lord, sa aming mga kapatid na nabanggit ayon sa mga pagbati ng aming mga kapatid na kasama ngayon. Patuloy namin idinadalangin ng pasasalamat ng kagalingan, especially, Lord, sa aking matalik na kaibigan, si Manny Zapata, na ngayon po, Panginoon, ay nasa ospital, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na kalakasan mo, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng iyong purpose. At sa iyong kalooban, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, to serve us, to teach us, Lord, na sa lahat ng ito, Panginoon, ay makita namin ang purpose mo sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Again, O God, sa lahat ng ito, tinadalangin namin ang bawat pamilya na nabanggit at ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi man namin nakasama. Patuloy namin idinadalangin ang iyong patuloy na pagpapala at patuloy, Panginoon, na iyong paghipo sa puso ng bawat isa. Patuloy namin idinadalangin ng pasasalamat, Panginoon, ang iyong proteksyon, provision, pabor sa aming buhay. At salamat, Panginoon,
Dahil hindi mo kami ginagantihan sa anumang kasalanan namin ginagawa. Bagkus, Panginoon, tinuturuan mo kami upang mabigyan kami ng kalakasan at tagumpay upang ito ay aming mapaglabanan, mawasak sa aming buhay. Again, O God, Ikaw po ang mag-lead to us, O Lord, sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy naming isuko ang buhay namin ito sa iyong kapurihan at sa iyong pagpapala. Again, O God, we thank you and we praise you. And this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, purihin natin Panginoon Diyos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.